At isang mapagpalang araw muna sa ating lahat dahil ngayong araw na ito ay tayo muli ay magkakaroon ng bagong kaalaman mula sa ating makakasama sa hapon na ito. At syempre, magpapakilala muna ako. Ako si Binibini Mabel Alvida at hindi naman ako nag-iisa sa hapon na ito para maging host for today. Kasama ko din ngayon ang aking kapartner na si Binibining Diana De Leon. At ngayong araw na ito, ating himay-himayin ang mga paksang madalas nating naririnig sa mga opisina at organisasyon pero madalas ding nakakaligtaan natin yung kahalagahan ng isang agenda. So yung pag-uusapan po natin sa hapon na ito ay po sa agenda. Ayun, sabi nga nila, ang isang pulong ay walang agenda ay na parang walang kabuluhan. And para tayo tuluyang magbukas sa ating pag-uusapan sa hapon na ito, siya ay isang eksperto sa larangang ito at magbabahagi ng maraming kaalaman sa bawat isa sa atin. Kaya malugod ko pong inaanyahan at nai-welcome si Binibining Jillian Gabarda. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din sa inyong lahat. Welcome po sa aming Sikhay Tinig na kung saan kayo po ay magbabahagi ng patungkol sa agenda na patuloy naming malaman kung ano nga ba ang kahalagahan po ng agenda. Ayan, para patuloy tayong magbukas sa ating pag-uusapan ay tinatawagan ko ang aking kapartner. Kapartner, sabihin ka ba? Ayan po, para masimulan na natin ang ating tatalakayin ngayong araw, maaari niyo po bang ipaliwanag sa simple at malinaw na paraan kung ano po kaya ang agenda at ano-ano po ang mga mahahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng isang tao bago siya magsimulang bumuo nito para sa isang pulong? Ayan po. Okay, so bilang guro, no? So bilang teacher, madalas talaga nagkakaroon ng mga pagpupulong o yung meeting na tinatawag at isang agenda sa pinakamahalaga na gawain, no, bago tayo magkaroon ng pagpupulong o ng meeting na tinatawag natin, no. So ano ba yung agenda, no? So yung agenda sa simpleng pagbibigay ng kahulugan, no, ito po yung listahan, okay? Listahan to ng mga paksa, yung mga topic, no, natatalakayan sa isang meeting or sa isang pulong, no. Mahalaga ito kasi para kapag nagsimula na yung meeting ninyo or yung pagpupulong, mas magiging organisado, mas malinaw yung daloy ng usapan at syempre hindi nasasayang yung oras. Ayun, yung agenda. Kaya nga po nasabi niyo, ma'am, na ang agenda ay napakahalaga po talaga, di ba po? Yes. Na hindi lang basta ito isang sulatin na ating gagawin dahil ito yung magbibigay ng kaayusan para sa pag-uusapan po natin, di ba po? At ito po, ma'am, sa aking katanungan, bakit po kaya na naituturing po ang agenda bilang isang pundasyon para sa isang epektibong pagpupulong po? At ano po kaya yung maaaring maging epekto po nito sa isang samahan or sa isang organisasyon po para kung magiging malinaw po ba or magiging maayos nga po ba ang isang agenda sa bawat pagkikita po? Okay, so napakahalaga ng agenda. So ano ba yung nagiging epekto kapag may agenda muna na sinisimulan bago tayo magsimula sa meeting? No, kasi isipin na lang natin, class, kung on the spot tayo nagmi-meeting, no? Katulad ng nabanggit ko kanina kasi 'di ba, sabi ko nga, ang agenda, ang layunin niyan is mas maging organized, 'di ba? Yung mga meeting. Katulad nitong ginagawa natin, no? So bago naman tayo mag-meeting, may mga pagkakataon kung ano ba yung pag-uusapan, no, para maging handa rin yung dadalo. No, kung wala kasing agenda, ay walang kalinawan, no, o mawawala ng malinaw na pag-uusap. No, kaya napakahalaga na bigyan muna natin sila ng mga paunang impormasyon kung ano yung mga pag-uusapan. Sabi mo nga kanina, pundasyon. No, diyan nagsisimula kung paano mas nagiging maayos yung pag-uusap, no, hindi nagkakagulo, no, at the end of the meeting. Ayun. Ayan po, since nabanggit nyo naman na po yung paunang abiso, paano naman po kaya dapat ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga paksa sa agenda? Mas mainam po ba itong ibatay sa bigat ng issue o sa oras na kailangan at paano po kaya nakatutulong ang agenda para maiwasan ng paghaba or pag-overtime kung tinatawag natin ng isang pulong po? O siya, sige. Sabihin ko muna kung paano ba gumawa ng agenda, no? Kasi doon naman talaga magsisimula, no? Papasok din naman kung paano ba magkakasya yung mga oras. So, unang-una, no? Sa pagbuo ng agenda, number 1 na kailangan natin is tukuyin natin kung ano ba yung layunin ng ating pulong, no? Ano ba yung gusto nating mangyari, ano ba yung gusto nating matapos, no? Halimbawa, kung merong proyekto, no? Pag-uusapan, ano ba yung mga plano sa mga proyektong ito, kung makapagbibigay ng ulat o report, o kaya naman para mapagdesisyonan ang isang bagay. So number 1 yan na kailangan, ano yung objective
no? Pangalawa, inililista dapat natin yung mga paksang kinakailangang talakayin, no? Isama lamang natin dapat yung mga may kaugnayan doon sa ating layunin. Although mayroon tayong tinatawag na other matters, no, o yung iba pang mga concern, no? Pero at the end of the meeting na yon, wag natin silang isisingit sa unahan or sa gitna. So ipa-priority natin kung ano ba yung nandun sa ating objective or kung ano ba yung nandun sa ating pinakalayunin. Siyempre, kanina nabanggit ko nga kanina yung priority, no? Ayusin ayon sa prioridad. Ano ba yung pinaka-kailangan mapagdesisyonan o mapag-usapan? So uunahin natin yung pinakamahalaga o yung nangangailangan na ng agarang desisyon, no, ng nakararami, no? And then, katulad ng nabanggit nyo rin kanina, paano ba maiiwasan yung pag-overtime, no? So kanina sabi natin, ililista natin yung mga paksang tatalakayin. So sa bawat paksang tatalakayin, kinakailangan na magtakda tayo ng oras, no, sa bawat paksa. Okay? Para hindi tayo lumampas at maging disiplinado yung talakayan natin, no, yung flow ba ng meeting na ginagawa natin. At syempre, isama natin yung mga mahalagang detalye, no? Paano ba yung mahalagang detalye? Ano ba yung mga mahalagang detalye na tinatawag sa mga agenda? Yung pamagat ng kulong, 'di ba? Kailan at anong oras magaganap? Saan gaganapin, 'di ba? Sino yung tagapagsalita o yung parang tagapagdaloy, kumbaga, no? At syempre, yung listahan ng paksa. No, kung po pwede, mag-ano rin tayo ng mga taong tinatawag nating timekeeper. No? Sila yung magsasabi kung ilang minuto na lang, kung ilang oras na lang dapat pag-usapan para hindi siya masyadong humaba. Okay? At syempre, ang pinakamahalaga, no, ipaabot natin agad dun sa mga kalahok, no? O hindi makalahok, yung mga dadalo. Okay? Oo, yung mga competition. No, so yung mga dadalo, yung may mga involved, kumbaga, no, yung mga involved doon sa ating pag-uusapan. So ayan yung napakahalaga. Kasi tayo minsan nasasanay tayo na biglaan. 'Di ba? Mga nasa ano yun ng mga Pilipino minsan yung mga biglaang pagpapatawag ng meeting. No? So tayo, yung mga dadalo, clueless tayo, ano yung pag-uusapan? No, nagtatanungan, no? Hindi wala po silang alam kung ano po yung pag-uusapan. Oo. So, para mas maging maayos yung usapan, kailangan talaga na meron tayong agenda na agad na maipaparating doon sa mga dadalo. Ayun. Batay nga po doon sa sinabi niyo po, ma'am, sa mga agenda po na nangyayari or sa mga baka po meron po kayong mga naranasan or sa in your own experience din po, ma'am, na yung sa isang agenda, yung may mga pagkakamali pa rin po, di ba po, na nangyayari. Hindi iwasan. May nangyayari pa rin po talagang hindi inaasahan dahil nga po dun sa isang agenda na parang biglaan, kaya din po nasabi niyo po kanina na pagbiglaan po talaga is nandiyan po talaga yung maraming tanong na maririnig galing po dun sa mga makakasama natin sa isang agenda or dun po sa meeting. And dun po para po sa sa panghuli po naming katanungan sa inyo, di ba po, dun sa syempre po natin na po tayo sa modernong panahon at meron po ba kayong ma-irerekomenda na isang simpleng kagamitan or tools na makakatulong po sa paggawa lalo na po sa mga ALS, syempre sa ating mga ka-ALS po dyan na bago pa lang din po nagagawa po, di ba, ng agenda sa pagsulat po ng agenda. Okay. So, yung agenda kasi, sabi niyo nga kanina, nasa modern world na tayo, talagang expose ang mga estudyante o mga mag-aaral, no, sa technology. Kaya naman, ang mga guro, syempre, kailangan makipagsabayan din yan. Kung ano yung nababagay at ano yung pangangailangan ng mga estudyante natin na tinatawag ng mga 21st century learners. So, hindi rin maiiwasan na may mga alam na talaga yung mga estudyante, pero yung mga teacher, yung about sa technology hindi lahat kasi ng teacher is techie, pero we do our best, no, para makibagay doon sa mga estudyante. Kaya nga napakahalaga rin ng research, no? Nagre-research din tayo, hindi dapat tayo na napuputol sa kung ano lang yung dapat nating malaman. Kailangan nagre-research tayo. So bilang mga guro, no, na mga 21st century learner, isa rin ako sa mga nagre-research ano ba yung mga kailangan ibagay sa pangangailangan ng mga estudyante. So in terms of agenda, ito yung mga ginagamit namin, no, ng mga apps, no, or mga kagamitang pang-teknolohiya pagdating sa pagbuo ng agenda. Yung Google Docs, no, Microsoft Word, ayan, ginagamit yan para makapag-edit ng mga agenda, madaling ma-share yung link, no, sa Google Docs, and then may mga comment and suggestion dyan, di ba? No, sa Microsoft Word naman, parang Google Docs din naman yan, no, formal yung format niya, no? Maraming template, and also pwede rin siyang i-print or via PDF, no? Kung
gusto natin na babigyan ng mga kopya o hard copy yung mga dadalo, no? At naisingit ko lang, syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon face to face o personal na nakakapag-meeting yung mga tao, no? May pagkakataon na online din sila, no? Kaya talagang kailangan natin gumamit ng mga apps, no? Na kinakailangan para ma-prepare ito pagdating ng meeting, no? Meron din tayong tinatawag, ito Google Meet, pwede natin itong gamitin kapag online yung ating mga meeting, no? Pwede natin itong magamit para ma-share sa kanila, no? Through PowerPoint. Okay? Then Google Calendar. Ayan, isa pala yan doon sa gamit na gamit ko. So, bakit? Kasi dito, ini-schedule natin, no? Nire-remind natin yung sarili natin kung tayo yung punong abala, no, sa meeting, no? So, ginagamit natin itong Google Calendar. Nailalagay natin dyan kung ano yung mga agenda, yung mga event na kailangan natin daluhan. At syempre, mas madali kasi dito ma-invite yung mga participants. So, ayun lamang yung mga pangunahing application, no, or mga technology na ginagamit ko pagka meron tayong mga meetings. Ayan. Thank you po ma'am sa mga nai-recommend nyo po na mga tools para po sa ating mga ka-ALS sa pagsulat po ng isang agenda. Ito po ma'am, bilang pagtatapos at sa panghuling mensahe po ninyo sa ating mga ka-ALS, ano po kaya yung pinakamahalagang payo po ninyo na maaari nyo pong iwan sa mga ka-ALS po natin dyan, lalo na po sa ating mga kasama or nakakarinig po ng video na ito upang mahubog po nila lalo yung kanilang kasanayan or maging epektibo po yung pagsulat po nila ng isang agenda po ma'am. So in short, parang recommendation ko, no, or mga silang payo, no, para sa mga bumuo ng agenda or susulat ng agenda. So parang ito, hindi naman sa paulit-ulit, pero napakahalaga na alamin natin ang bawat objective ng ating magiging meeting. Ilagay natin yan number 1 dun sa ating magiging agenda na isusulat. Piliin natin yung mga mahalagang paksa, no? Iwasan yung sobra o hindi naman na kailangan pang pag-usapan, no? Or madali na lang yung pagdesisyonan, kumbaga. And then, syempre, magtakda tayo ng bawat oras, mas maging tiyak yung mga salita na gagamitin natin para mas maunawaan ng nakararami. And then, syempre, magtatalaga tayo ng mga taong mangunguna. Ang hirap naman kung walang mangunguna, no? Kumbaga, walang leader, no? Mangunguna parang kanya-kanya, di sabayang pagbigkas na yung mangyayari niyan kung walang mangunguna doon sa meeting natin. Then syempre, napakahalaga na ipadala agad ang agenda, no? Dahil syempre, hindi naman natin may iwasan na may mga tao talagang formal, no? Nagugustuhin munang mabigyan sila ng imbitasyon, no? Mabigyan sila ng agenda kung ano yung pag-uusapan. Ito yung mga ayaw talaga ng mga on the spot na meeting, no? Dahil hindi sila nagiging prepared. And then syempre, maglaan tayo ng mga bahagi para sa mga iba pang usapin, no? So, hindi lang naman talaga mapag-uusapan kung ano yung mga paksa, kundi may mga other matters din or ilang concern na maisisingit, no? Pero sa dulo na yon ng meeting. At syempre, ang pinakamahalaga, i-review nyo muna, no, yung agenda bago magsimula. So, sisiguraduhin dapat na tama yung pagkakasunod-sunod at syempre dapat sapat lang yung oras. No, baka kasi mamaya buong araw na pala nag-meeting sa haba ng Kung maraming pag-uusapan, pwede natin tong hati-hatiin sa mga araw, no, kung kinakailangan. Sabi ko nga kanina, unahin natin kung ano yung mas priority o mas mahalagang mapag-usapan. Ayan. Thank you po ma'am sa napakagandang papaliwanag ng patungkol sa agenda at kung paano po talaga magsulat ng isang agenda. Ayan ka partner, baka naman may sasabihin ka dyan Ayan. kay Binibining Gabarda, no? Ayan, dito na po natatapos ang ating talakayan. Talaga namang marami kaming natutunan sa inyo mula sa kahulugan, kahalagahan, proseso, maging ang mga tips nyo po sa amin, sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat po, Binibining Gabarda, sa pagbabahagi ng inyong oras sa amin ngayong araw po. Tiyak na mas naging malinaw sa amin na ang agenda ay hindi lang basta listahan sa papel, kundi isang instrumento po para sa maayos na desisyon at direksyon ng anumang grupo po. Ayan. Yes, thank you po ma'am. Thank you Salamat po. Maraming po sa salamat po inyong sa pagdalo inyong oras. sa aming paanyayat. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat din Po.